member. And by the way, singit ko lang, Christian, may mga iba pang miyembro ng Double Death Squad na na rin, na testigo na rin ng ICC. Hawak na rin po ba sila ng ICC? Oo, hawak na rin sila ng ICC. At ito, mga nakup-kup din ito ng mga miyembro ng Catholic Church, no? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bago natin pag-usapan po yung yung testimony, yung value ng testimony ni Edgar Matubato, pakikwento lang muna, no? Ano ba yung naging involvement ninyo, kung meron man in the past, dito sa isang self-confessed na Davao Death Squad hitman? Okay. Siguro simulan natin dun sa pag-walk-in niya dito sa DOJ noong late 2015. At yun nga, nung time na yon, kasi nanganganib yung buhay niya, kaya alam niya na papatayin siya, then nag-walk-in siya, literally walk-in, no? Nag-commute sila by land from Davao City, lumipat doon sa Tacloban, diretso by land, tumawid ng Bicol, hanggang sa dumating siya ng DOJ at security, nag-inquire, walk-in. So, vinet sila ng DOJ. Itong mga panahon na to, wala na si Senator Laila, na siya, kandidato na siya. Binet siya, and eventually na-confirm nila yung kanyang mga allegations, kaya nilagay siya sa Witness Protection Program ng NBI. Okay, ngayon, ito yung medyo hindi magandang pangyayari dyan. Noong mga panahon na yon, si Pinoy, alam niya na ito, na yung impormasyon na yan talagang tatamaan si Digong. Kaso he was pinigilan nung mga, sabihin nating mga advisors ng isang kandidato for president, dahil baka daw mawalan sila ng boto sa Region 11 dahil si Duterte daw ay very influential doon. So dahil doon, hindi nila nilabas si Matubato. And that time, hindi kasi kandidato si Matubato. Hindi kandidato si Duterte, rather. Hindi pa, mga October ito November. So ang assumption nila gagawin nilang parang siya yung pinakang supporter doon sa Region 11, endorser. So they were trying to court the support of Duterte and his support base. Yes, oo. Ito, nung mga panahon na yan, hindi naman gaanong si Pinoy, no? After niya na lang nalaman yung ganyan situation. Anyway, so hindi nga nilabas. Tapos eventually itong si Duterte, pinatakbo ito, no? Hinayaan tumakbo kahit na supposed to be disqualified na siya kasi mali-mali nga yung kanyang application form, di ba? Yung COMELEC was supposed to decide na i-disqualify ito, kaso may mga magagaling na naman ng advisors nitong isang presidential candidate na sinabing hayaan daw tumakbo para daw mabawasan ng boto si Senator Grace Poe, who was at that time leading. So dalawang mga desisyon na palpak, no? But eventually, di na nga,
eventually nanalo si Duterte. So I was sabihin na lang natin, nalaman ko na ganun nga yung ginawa ni President Aquino nung presidente na si Duterte, pero hindi pa nag-a-assume. Binili niya ito, na naalala niya na nako, itong isang witness, itong si Matobato ay nasa NBI. Kaya inano niya, may inutusan siya na isang trusted official niya na ilipat yung custody. Tapos naganap siya ng paglilipatan, naganap siya ng isang senior member ng Catholic Church na kakilala niya at pumayag naman kaagad. No? Kaya doon mo rin makikita yung nature ng Catholic Church, regardless nung kung ano man yung mga kakulangan niya or flaws, but still as a refuge ginagampanan niya. So kinupkop, nilipat, tapos yun na nga, nag-assume na si Duterte as president. At immediately, hinahanap niya yan si Matobato, nalaman nila. Ngayon, nung mga panahon na yon, nag-file na si Senator Laila De Lima ng resolution to investigate yung EJK. Ang itong senior member ng Catholic Church, since nape-pressure na sila kasi hinahunting na nga, no? Tapos nagpapatayan na nun. So nung nagsimula na investigation ni Sen Laila, tinurn over kay Sen Laila, no? Siya naglabas sa committee, and eventually humingi naman siya ng tulong kasi sabi niya wala siyang capacity to provide sanctuary kay Matobato. So from that time, namin siya, kinupkup namin siya, at all the time na nag-hearing, so inaano natin siya, pinoprovide natin ng safe house and security. Then nakulong si Sen Laila. Ito na ngayon, no? Issue sila una ng warrant of arrest dyan kay Matobato. Pero bailable pa lang yung illegal possession of firearms. So tayo, we were forced to turn him over temporarily habang nagpo-post siya ng bail. Kasi yun na, nila yun, pretext para ma-hunting. So dinurn over namin sa custodial center para habang inaantay yung bail. Then eventually nakuha yung bail. Nung pagkuha ng bail, nakatago siya ulit. Then eventually naglabas ng warrant na non-bailable for kidnapping. Sa isang case na yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na hindi daw totoo yung sinasabi ni Matobato dahil hindi daw makita sa Google yung pangalan. Pero lo and behold, tama yung sinabi pala ni Matobato kasi yun ang ginamit na case, yung kidnapping na yun na kinonfess ni Matobato. So non-bailable yun. By then, nawala na. Hindi na siya, nagtago na siya. No? Ngayon, kung saan siya napunta, sino naghawak sa kanya, ay hindi na natin masabi yon. Pero eventually ay napunta siya sa mga pare ulit, the past year, yung last year niya ay napunta siya sa mga pare ulit sa Catholic Church, provided refuge ulit, until ito na nga, lumabas na siya. So ganun po yan. Okay, so itong journey pala niya, mga 10 taon, isang dekada. Okay, bago siya nakalabas ng bansa. Sa pagkakaalam nyo, ano ba yung nagbago? Bakit lumapit sa DOJ si Edgar Matobato? At nauna ba yung kanyang pagbabago ng isip o pagbabalik loob kumpara dito kay Arturo Las Cañas? Magkaiba yung circumstances ng kanilang pagbabalik loob. Kasi yung kay Las Cañas, ito parang
spiritual conversion yung kanya parang may epiphany Etong kay Matubato, talagang threat sa buhay niya dahil tinorture siya ng mga kasamahan niya at pinagbibintangan siya dun sa isang murder hit na binibintang sa kanya. Hindi naman siya yon, so hindi siya talaga umaamin. Nung hindi siya tinuluyan, nung time na yun, nagkaroon siya opportunity, nag-impake siya at dire-diretso siya. So it is out of fear for his life. Kaya siya naghanap ng saklolo. Okay. Sa pagkakaalam nyo, hawak na po ba ng ICC itong si Edgar Matubato? Yes. At na siya, nakuha na yung kanyang deposition. So, yung kanyang testimonya, na-detalye na niya. Oo. So, again, ikukuha ko lang yung difference, no? Itong pagkuha ng deposition niya, even before the trial, kasi pag yung mga testigong at risk, ginagawa nila yan para kung anuman, mahabol man, even before the trial begins, yung testimonya na yon ay ipapasok na lang sa records. Hindi na yon makaka-apekto. So, itong deposition niya, na rin yan, na cross-examine yan ng isang court-appointed lawyer for Duterte. Okay. Gaano po ka-credible ba itong account ni Edgar Matubato? Kasi pag binasa natin yung article, detalyado. Diba? Meron pa rong storya ng cannibalism, kung paano sila pumatay ng mga tao, di ba? Tapos meron pang dalawang babaeng ginahasa habang siya raw yung nag-lookout. Sa pagkakaalam nyo rito sa testimonya ni Edgar Matubato ever since, how credible is he? Pag tinitignan mo, nung unang lumabas si Matubato, parang medyo parang masyadong mabigat. No? Hindi mo kagad ma-absorb on its face. Pero nung lumabas si Las Cañas at na-corroborate yun, then talagang siya, very credible. At yung mga pinangalanan niya, ng mga kasama niya, nung pinatawag namin yun sa Senado, nobody denied yung kanyang existence as a person and as a member ng Davao Death Squad. Tapos, noong una, ang kinakantsawan niya nung ibang senador na lang daw, baka taga-timpla lang ng kape, no? Kasi nakita mo naman yung itsura niya, inaamin niya na hindi siya marunong magbasa at magsulat. Pero, nung nilabas na yung mga lisensya ng kanyang baril at yung kanyang baril at yung mga pictures niya na talagang siya, nung kapanahunan na siya yung assassin, hindi nakapagsalita yung mga makaduterteng senador na nagpapanggap na independent. Pero anyway, parang kilala ko yan Oo. Na magaling daw na investigador pero hindi naman. So anyway, so ngayon dapat makikita natin marunong naman tayo mangilatis Hindi naman tayo yung parang como ito nag-volunteer hindi na nabivet. Binivet yon at every turn. Tapos yung kumaga yung provenance, no, hindi naman ito basta dinampot lang ko sa kanto. Galing ito ng Witness Protection Program na vinet na nila initially lahat ng claims niya when he was still there nung panahon ni Pinoy. Tapos binili nito ni Pinoy yun nga one of his last acts as president. Tapos kinupkup ito ng simbahan. Kumaga makita mo, tapos yung mga tinuturo niya, yung mga quarry kung saan-saan, eventually yun ang mga sinasabi din ni Las Cañas. Okay, ngayon ang final test is yung ICC mismo. Alam niyo, ICC, pag nag-vet sila ng testigo, hindi basta-basta. Talagang, kung mag-cross-examine sila, isang linggo, hindi ito yung, kunyari, isang hearing date lang, maghapon, hindi. Ito, tinitest talaga nila. Kino-cross-examine. Tapos, chine-check nila yung mga
sinasabi doon sa mga third party sources. So, ganon. And eventually, he was admitted as a witness at doon sa Witness Protection Program. So, kung sasabihin ng mga investigador na nagpapanggap na mas magaling sila, well, ano na lang, kumaga, ICC yung katapat nila dyan. Ibig sabihin, Senator Conore, yung mga binanggit ni Matubato, yung mga dinukot, ginahasa, na double check lahat yun from third-party sources, from independent sources, na talagang nangyari yun at he was involved. Lalo yung mga named, no? Yung mga named tapos yung mga missing. So, nakikita doon, may mga missing. Siyempre, hindi niya kalala. Itong titignan natin, imagine nyo si Matubato. Sa kanya is siya yung assassin. Part of the team siya. Yung team leader, bibigyan ng picture, ng address. So sila, part lang yon. Kung dudukutin nila. Tapos kung igagarote niya. Basta ganun yung role niya. Kung kailangan palulubugin, sabi niya, bubutasin niya para hindi lumobo. Ganun ito. Hindi ito yung napapanood natin sa mga Netflix na mga assassin na talagang yung medyo sophisticated yung ways. Ito hindi. Siya, talagang yun yung kanyang skill set. Kung manggagarote o magsasaksak o babarel, yun. Oo nga di ba may demo pa siya kung paano nila ginawa yung ginagawa yung panggagarote. Doon sa mga nalilito po, ano ba yung pagkakaiba ng role nitong si Arturo Las Cañas at saka ni Edgar Matubato dito sa Davao Death Squad? Si Las Cañas is one of the senior members ng Davao Death Squad. In fact, nasa basically nasa second in command siya doon. So meron siyang sarili niyang team at isa sa dun sa core group, nagpaplano ng mga movements. So para siyang operations officer. Etong si Matubato, ito yung force multiplier na tinatawag. Ito yung either mga former CAFGO at itong yung iba naman, mga former mga rebel returnees, ganyan. Yun yung force multiplier na tinatawag nila. Ito yung pag-augment nung mga pwersa nung members ng PNP na member din ng Davao Death Squad. So mas mas mababang level siya na member. And by the way, singit ko lang Christian, may mga iba pang miyembro ng Davao Death Squad na na rin, na testigo na rin ng ICC. Hawak na rin po ba sila ng ICC? Oo, hawak na rin sila ng ICC. At ito, mga nakup-kup din ito ng mga miyembro ng Catholic Church, no? At ako personally, hindi ko na naka-engage yung iba pang mga testigo na yan. Pero sa pagkakaalam po ninyo, ilan na po yung former DDS na tatayong testigo ngayon sa ICC? At least 3. At least 3? At least 3. Mm-hmm. Kasama na po rito sina Matubato at saka Las Cañas? Yes. No. Okay. Do you think ang testimony ng tatlong former DDS would be enough to, of course, lead to trial and secure a conviction for Rodrigo Duterte? For sure. And sabi ko nga, at least 3, kasi hindi ako sure dun sa 4th Pero I have a good idea about that. Tapos hindi lang kasi yan. Pero critical yung kanilang testimonya. Insiders itong mga ito. Di ba? Kung mga bank robbery yan, hindi naman yan yung ibang ebidensya mo, kundi yung oral testimony mo. Precisely, there is no other evidence kung hindi insider information. And ito to, 4 na nagko-corroborate ng same story. Nag-check out. So, solid yon. Doon sa
part na mayor si Duterte, which is 2013 to 2016. Yun. Tapos, itong as president, bukod pa yun doon sa ebidensya na yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.